Para sa ating banana nut cupcake, kailangan natin ng 1½ cup all-purpose flour, kahit anong brand okay lang, 3/4 cup sugar, 1 teaspoon baking soda and ½ teaspoon salt, pinaghalo ko na sila dyan, 1/2 cup melted butter, salted ang ginamit ko pero pwede ding unsalted, so 2 eggs, kailangan din natin yan, vanilla extract 1 teaspoon, ripe bananas 3, and any nuts of your choice pero preferred ko ay kasoy. And kailangan din natin ng whisk, spatula, of course yung attachment ng mixer. And gumamit din ako ng strainer. And of course, kailangan natin ng mixer. Unless gusto nyo maghalo ng mano-mano, okay lang din yon. So pag samasamahin na natin yung mga dry ingredients, yung asukal, salt, baking soda, and yung flour. So yan, in-strain ko siya para walang buo-buo. Kasi mahirap siya haluin. So ayan na nga. Tapos lagay na natin yung attachment ng mixer na yung flat beater. Tapos hinalo ko lang siya at low speed. Tapos ayan, ilalagay na natin yung 2 eggs. Kailangan talaga 2 eggs. Any size is okay lang. Pero ginamit ko is extra large eggs. And yung butter. Ilagay na rin natin yung butter. So, yan naman yung mga wet ingredients. So, haluin lang natin at low speed to medium speed. And then, yan, ilalagay na natin yung vanilla extract. Tapos, ayan, halu-haluin lang. Mekos-mekos lang. Ganun. Scrape para para even, para masaya at masarap. Charot! Ayan. So, tapos, pwede na natin ilagay yung ripe bananas. Ang ginawa ko sa bananas, ginrind ko siya instead of mash. Kasi matagal pa siyang gawin. And masakit sa kamay mag-mash. So, ayan. Ginawa kong 3 parts yung paglagay ng banana. Hindi ko siya binigla na isahan. So, mas feeling ko mas siya. Mas nahahalo, maigi. Mas even yung consistency. Ay, may ganun. May pa-consistency si madam. Charot! Scrape lang natin yung gilid para hindi dumikit. And then haluin muna natin ulit one more time. And yan, unti-unti natin ilagay yung nuts. Ayan. Naamoy ko yung aroma ng banana at nananakam na ako. So ayan. Tanggalin na natin yung attachment. Tapos pagkatapos nyan ay haluin natin using the spatula. Tapos scrape natin hanggang bottom and sides. Ayan. Ayan. Prepare ko na yung ating cupcake molder or pan. Tapos unti-unti ko na siyang nilagay dyan. So 1 tablespoon and a half yung nilagay ko each cupcake molder or mold. Pag na-fill na natin lahat ng pan, i-tap lang natin para mawala yung air bubbles. Tsaka para mag-even din. Tapos ayan, at 350, preheated na siya, 350 degree Fahrenheit, ilagay na natin yung ating cupcakes. And magbe-wait lang tayo ng 20 minutes. So ayan, luto na siya. Mainit-init pa. And yung amoy niya talaga, oh my gosh, ang sarap. Nagutom na tuloy ako. Pero kailangan muna natin siyang palamigin. Tapos, ayan na. Siyempre, di ako makatiis kahit medyo mainit-init pa. Pinatry ko na kay mama at saka kay papa. And masarap daw.